Ako si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Realonda. Isa sa aking karanasan sa aking kabataan ay pagsasagawa ng sabay-sabay na pagdarasal kasama ng aking buong sambahayan. Sinvergüenza! An ultimo favor! Let me face the firing squad! Plano ba akong patayin at nilagyan mo ng lahat ng sabaw na tinalino mo sa akin? Ginawa ko naman lahat para maging mabuting asawa sa'yo. Consumato es. Tidora, kayanin mo! Malapit na lumabas ang bata! Ere lang! Malapit na lumabas ang bata! Theodora, kaya mo yan! Nandito lamang ako sa tabi mo! Kaya mo yan, mahal! Tidora, lalaki ang iyong anak! Ito na ang ating anak, mahal ko! Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Francisco, Theodora, ingatan niyo ang batang yan dahil sa akin nakita siya ay isang magiging matapang, matalino, at may pagtatanggol niya ang marami. Gracias, Padre. Ako si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Realonda. Sa aking murang edad, iminulat na ako ng aking mga magulang bilang isang relihiyoso, matapat at mapagmahal sa may likha sa atin. Sa katunayan, isa sa aking karanasan sa aking kabataan ay pagsasagawa ng sabay-sabay na pagdarasal kasama ng aking buong sambahayan. O Pepe, halika't pangunahan mo ang ating magdarasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama, maraming salamat po sa biyayang patuloy ninyong ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat din po sa magandang kalusugan ng buong sambahayan at naway patuloy ninyo kaming bigyan ng biyaya. Amen. Sa akin ding kabataan, minsan ding naikwento ng aking mahal na ina ang tungkol sa isang gamo-gamo na naakit sa liwanag ng apoy. Pepe, iyon bang nalalaman ang pabula tungkol sa isang gamo-gamo na naakit sa liwanag ng apoy ng lampara? Hindi po, Inay. Sige, halika at makinig at aking kikwento sa iyo, aking mahal na anak. May isang batang gamo-gamo ang palikid-likid sa isang lampara. Sinabihan siya ng inang gamo-gamo na huwag siyang lalapit sa lampara dahil masusunog ang kanyang pakpak. Dahil sa katigasan ng ulo ng batang gamo-gamo, hindi siya nakinig sa kanyang ina at lumapit pa rin ito sa apoy ng lampara at unti-unting nasunog ang kanyang pakpak at namatay ang batang gamo-gamo. Gayon po ba, Inay? Oo, kaya ikaw, Pepe, huwag kang tutulad sa batang gamo-gamo. Dahil sa kwentong iyon, ay nagkaroon ako ng isang isipan na naging inspirasyon ko hanggang kasalukuyan. Noong ako'y 3 taong gulang pa lamang, ang aking mahal na ina ang nagsilbing aking unang guro na nagturo sa akin na bumasa ng alpabetong Tagalog, Espanyol at Ingles. Sige anak, iyong basahin ang alpabetong Tagalog. A, ba, ka, da, I, ga, ha, I, la, ma, na, pa, ra, sa, ta, o, wa, ya. Magaling anak, sadyang napakatalino mo talaga. Makalipas ng maraming buwan, sa taon ding iyon, tinuruan din ako ng iba't ibang pribadong tagapagturo, gaya na lamang ni na Maestro Celestino,
na nagturo sa akin na magbasa, magsulat, relihiyon at sa asignaturang matematika. Mahusay, marunong ka nang magsulat at magbasa. Higit pa riyan ang pangingisto mo sa matematika at relihiyon. Sa tingin ko, wala na akong may dadagdag pa sa iyong kaalaman. Sumunod, si Maestro Lucas Padua na nagturo naman sa akin ng lengguwaheng Latin at Espanyol. Maraming salamat po, Maestro. Ngunit, ako po'y nababahala sa aking kaalaman patungkol sa lengguwaheng Espanyol at Latin dahil hindi ko pa po ito masyadong kabisado. Mag-alala ay huwag mong gawin, pagkat sa edad mong ito ay marami ka pang matutunan. Maraming salamat po uli, Maestro Padua. At ang panghuli ay si Maestro Leon Monroy na nagturo sa akin na pahalagahan ang sining. Mahilig ka ngang tunay sa sining, Rizal. Ang pag-iiskultura, ang pagpipinta at higit sa lahat sa pagsulat mo ng tula. Maraming salamat po, Maestro Monroy. Sa bawat araw na lumilipas, mula noong namatay ang aking guro na si Maestro Monroy, napagdesisyonan ng aking tatang na ako ay kinakailangan ng pumasok sa paaralan. Theodora, mahal ko, lumalaki na ang ating anak. Kailangan niya nang pumasok at mag-aral sa paaralan. Hindi pwedeng dito na lamang siya palagi sa ating tahanan turuan. Pero matataw mo naman sakitin ng ating anak? Oo, ngunit masasanayin siya at lalakas sa kanyang katawan. Pinatawag niyo daw po ako, Tatang. Oo, Pasyano. Ihatid mo yung kapatid na si Pepe sa binyan. Sige po, Tatang. At doon na nga nagsimula ang aking pagkikibaka na malayo sa aking buong pamilya. Unang araw ko pa lamang sa binyan ay nagsimula na agad ang aming klase sa pamumuna ng aming guro na si Maestro Justiniano Aquino Cruz. Ikaw, Jose, marunong ka ba magsalita ng Espanyol? Kaunti lang po, Guro. Isalitang Latin. Kaunti lang din po, Guro. Ikaw, Jose, maliit ka ng bata, maliit pa ang kalaman mo. Sa binyan ay naranasan ko ang mga bagay na hindi ko sadyang nararanasan sa aming tahanan. Kabilang narito ang pamamalo sa mga estudyanteng may kasalanan o may ginawang hindi tama. Naranasan ko ding kutyain ng aking mga kamag-aral. Chonggo? Ako, Chonggo? Baka ikaw, bangus! 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 Di bali ng bangus, kasi naman sa'yo, Chonggo. May team na nga, kaunti pang alam. Chonggo! Chonggo! Gusto mo nang away? Ano ito? Ano nangyari sa inyo? Sisi mo ang may kasimulan na. Kasi halika nga dito. Bagamat ako ay halos araw-araw kinukutya ng aking mga kamag-aral at madalas na pinapalo ng aking guro, ay nagawa ko pa ding makapag-aral at mangibabaw sa lahat ng mag-aaral sa binyan sa pang-akademiko. Sa aking murang edad, nasaksihan ko na ang pagmamalupit at pang-aalipusta ng mga katsila sa mga Pilipino. Gaya na lamang ng pagbitay ng 3 pari na pinagbintangan sa kasalanang hindi naman nila talaga ginawa. Nais kong inyong saksihan ang pagbitay ng 3 paring martir. Mga taksil sa simbahan, mga erehe! Matapos ang karumal-dumal na pagpatay at pagbitay sa 3 paring martir, hinagpis at matinding kalungkutan ang natimo sa aking puso't isipan, sapagkat ang akin ding mahal na ina ay nasangkot siya sa kasalanang ibinibintang sa kanya, na di umano'y kasama raw siya sa planong paglason sa kanyang hipag na asawa ng aking tiyo Jose Alberto. Sinvergüenza! Lumayas kayo dito! At ikaw, Teodora, ginawa ko naman lahat para maging mabuting asawa sa iyo. Ako'y nagsakripisyo maghanap buhay para sa ating pamilya. At yan ang isusukli mo sa akin. Ko, Carbon! Kailan pa ako ginaganito? Mahal, hayaan mo muna ako magpaliwanag.
Alberto, anong dahilan na parito ka? Nalaman ko may ibang kinakasama ang aking asawa at ngayon ay pinaplano ko na siya hiwalayan. Ano? Hindi yan maaari. Naisip mo ba kung nagsasabihin ng ibang tao? Hindi magandang pag-usapan tayo ng buong bayan. Huwag mong hayaang masira ang pangalan pinamana sa atin ng mga ninuno, Jose. Bilang ikay aking kadugo, mas pipiliin ko makinig sa iyo at magparaya na lamang. Itong mainit na sabaw. Inumin mo na hanggat mainit pa. Totoo bang nangyari, Teodora? Chudora! Ano ba nangyayari sa'yo? Nagsisigaw ka rin at hanggang sa babae naririnig kita, Chudora? Plano mo ba akong patayin at nilagyan mo ng lason ang sabaw na pinainom mo sa akin? Lason? Walang lason ang sabaw na iyan! Anong wala? Ininom ko at sumakit ang aking tiyan. Ibig sabihin, may balak at patayin ako. Tumigil ka sa kahibangan mo, Chudora. Wala! Wala yung lason! Huwag ka nang magkaila! Ano pong nais niya? Taparito po kayo? Sumama ka sa amin. Inaaresto ka namin sa salang pagtangkang lasunin ng asawa ng iyong kapatid. Itawan niya ako! Wala akong kinalaman sa mga binibita niyo sa akin! Wala akong kasalanan! Itawan niya ako! Walang awa nilang hinatak ang aking ina palabas sa aming tahanan. Kasama ng Gwardiya Sibil, pinaglakad ang aking kawawang ina mula Calamba hanggang Santa Cruz. Walang awa siyang pinahirapan habang naglalakad siya. Napiid siya sa kulungan ng probinsya ng higit sa 2 taon. Ika-10 ng Hunyo, taong 1872. Sinamahan ako ng aking kuya Pasiano patungo sa Maynila. Doon nagbabakasakali kaming ako'y makapasok sa Universidad ng Ateneo. Hindi ka namin maaaring tanggapin dahil una, ikay nahuli sa talagang araw ng rehesto. Ikalawa, mukha ka sakitin ang pagkatid para sa iyong edad. Pamahin po, pag-imagine, nakakasiguro akong mahusay na mag-aral itong si Jose. At naniniwala akong matutulot siya ng magandang reputasyon sa paralang ito. Kaya naman, nararapat natin siyang tanggapin dito. Salamat kay Manuel Ceres Burgos nang dahil sa kanya ay ako'y pinagbigyang makapasok at makapag-aral sa Ateneo Municipal. Sa kabila ng pagkahuli ko sa rehistrasyon at maging sa aking patpati na katawan sa panahong iyon, hindi naging madali ang mga unang taon ko sa Ateneo. Lubos kong pinaghirapang makamit ang matataas na grado upang matuwa sa akin ang aking nanang, na sa mga panahong iyon ay kasalukuyang nasa piitan pa. Kumusta na po kayo, Nanang? Lubos po ang aking pagpangungulila sa iyong biglang paghalis. Oo, anak. Huwag mo akong gaanong isipin. Maayos naman ang kalagayan ko dito. Ikaw, kamusta ang iyong pag-aaral sa Manila? Hindi naman po, Nanang. Matataas naman po nakukuha kong mga grado. 3 buwan na lang po, magkakalaya ka na dito at magkakasama na rin ulit tayo. Sana nga magkatotoo yan, anak. Sa unang bakasyon ko sa aking pag-aaral sa Maynila, ako'y lumuwas muli sa aming bayang Calamba. At sa panahong iyon ay nagkatotoo na ang pangarap ng aking nanang, na sa wakas ay kasama na namin siyang muli dito sa Calamba. Ipinagpatuloy ko ang aking sipag sa pag-aaral. Ako'y nakakuha ng mga medalya at nanatiling matataas ang aking mga grado. Kumusta, Jose? Gusto ko sanang magpaalam sa iyo. Ako ay uwi na sa aming tahanan sa Calamba at baka hindi na tayo magkita muli ngayong bakasyon. Ako man ay uuwi na rin sa aming bayan sa Lipa. Sige, paalam. Dadaan namin kayo sa Calamba, di ba? Bago kayo dumaritso sa Lipa, magkikita para man din tayo. Paalam. Sa hindi inaasahang pangyayari, dala ng kalakasan ng hangin sa Calamba, noong si Segunda ay kasalukuyang paluwas na sa kanilang bayan, ay hindi na nakadaan ang kanilang sinasakyang vapor sa aming bayan, kung kaya't hindi na kami nagkita mula noon. Yunor, minsan ay hinibili ko na lang sana kay Bathala na hindi na lang tayo magkakon. Hindi ko na mapigilan ang aking mararamdaman. Gusto ko na itong ilabas sa amnamin at sa na habang magsama tayo. Gusto ko nang yakapin ang buong puso ang tinahanap ang kasama kay. Pero Jose, paano kung malaman nila ang ating relasyon sa isa't isa? Ano na lang ating gagawin? Tatanan kita kung magkaganoon man.
Ngunit ngayon ay itago muna natin sa ating mga kamag-anak ang ating lihim na ugnayan. Mula ngayon ay tatawagin muna kita Lagna para hindi nila mahalata. Naging makulay at masaya ang bawat araw na lumipas na kasama ko ang aking mahal na si Leonor Rivera. Baka sa aming mga labi ang saya sa tuwing kami magkasama. Hindi maitatago ang kilig na aming nadarama sa isa't isa. Napagpasyahan kong ipagpatuloy na lamang sa ibang bansa ang aking pag-aaral. Dahil aking nakita sa Universidad ng Santo Tomas ang diskriminasyon sa mga Pilipinong mag-aaral na tulad ko. Hindi ko na matiis pa ang pang-aapi ng mga propesor at namumunuan. Higit na makabubuting ipagpatuloy ko sa ibang bansa ang aking pangarap na maging isang manggagamot. Mahal kong kapatid, nais kong ipabatid ang aking pasasalamat sa iyong pagsuporta sa aking planong pag-alis. Iilan lamang kayong nakakaalam ng aking ninanais, tulad ni na Ate Saturnina, Lucia, Tio Antonio, ang mga Valenzuela at ang aking ilang matatalik na kaibigan. Kung maaari, ipabatid mo sa ating mga magulang at sa aking minamahal na Leonor. Patawarin nila ako sa aking biglaang paglisan. Hindi ko kailanman kalilimutan ang aking misyon. At ito ay ang mag-obserba sa pamumuhay at kultura, lingwahe at adana, industriya at komersyo, ang gobyerno at batas dito sa Europa. Ito ay magsisilbing aking paghahanda upang makatulong sa pagpapalaya sa ating bansang inaapi at tinatapak-tapakan. Lubos na nagmamahal, Pepe. Sinundan ko ang payo ng aking kuya Pasiano. Ipinagpatuloy ko ang aking pag-aaral ng medisina sa Universidad Central de Madrid. Kumuha ako ng 2 kurso, filosofiya at pagsulat. Hindi ko maiwasang malumbay at makadama ng kalungkutan sapagkat ako'y nangungulila sa aking tinubuang lupa. Ngunit lahat ng ito'y naiibsan tuwing aking nasisilayan ang magandang mukha ni Consuelo. Sinulat ko ang tulang ito para sa iyo, Consuelo. Sana ay magustuhan mo. Salamat, Pepe. Aking inakala na ang pagtitinginan namin sa isa't isa ay mapupunta sa pag-iibigan. Subalit ito'y hindi nagbunga sa mas malalim na pag-iibigan dahil sa 2 rason. Ang una ay hindi mawala sa aking isipan si Leonor Rivera. Ang ikalawa naman ang aking kaibigan na si Eduardo Lete ay may tinatagong paghanga rin kay Consuelo. Pagkaraan ng ilang taon ay natapos ko ng pagsulat sa aking unang nobela na No Le Tangere. Rizal? 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 Ikaw ba yan? Ano nangyari sa'yo? Walang perang dumating galing kay Kuya Pasiano ngayong nakaraang buwan. Isang beses na lamang akong kumain at ako na lang naglalabas sa aking mga damit upang makatipid. Dala ng sobrang kahirapan at pagtitipid sa panahong iyon, napag-isip-isip ko na magtanggal na lang ng ilang pahina sa aking nobela. Isa sa mga kabanata na aking tinanggal ay ang kabanata patungkol kina Elias at Salome, na dapat ito ang ika-25 kabanata. Nakalalak tayo ng dilibag ng limitang hirit. Ang aking nakipid natin sa Berliner Butch Drug Reaction Diesel Shop, nanginigla ng 300 pesos para sa 2,000 kopya. Masyado ka naman nagtitipid, Rizal. Kaya ka mong bayaran ang gastos kahit sa iba na pag-iba. Mas mabuti nang makatipid. Araw-araw naming binabasa ng paulit-ulit ang No Le Tangere. Pagkatapos nitong mailimbag upang kung may mali ay aming maitama. Noong ika-21 ng Marso taong 1887 ay lumabas na sa palimbagan ng aking akdang No Le Tangere. Ang kabuluhan ng pagsulat ko ng akdang ito ay upang mabuksan ang mga mata ng mga Pilipino sa kanser ng lipunan na nangyayari sa bansa. Ito ay ang pananakop ng Katsila sa ating bansang Pilipinas. Wala. Ito manos ko na ibigay mo sa iyo. Salamat sa inyong tulong. Balang araw ay mapapalitan ko rin ang mabaitang may gulong sa akin. Salamat, Rizal. Mahal kong ama, gusto ko munang humingi ng kapatawaran dahil sa aking pagtakas sa inyo upang makapag-aral dito sa Madrid.
Ako po ay naghahanap ng karunungan na makakatulong sa akin sa pagpapalaya sa ating bansa. Sa ika-15 po ng Hulyo ay maghahanda na ako sa aking pag-uwi. Agosto ng kasalukuyang taon ay makikita-kita na tayo muli. Nagmamahal, Jose. Ikatlo ng Hunyo taong 1887. Muli akong naglakbay pabalik sa aking bayang Calamba. Sa pagkakataong ito ay muli kong nasakyan ang barkong Gemna na siyang sinakyan ko patungo noon sa Europa. Matapos ng aking masayang paglalakbay sa dagat ng China, ika-5 ng Agosto sa taon ding iyon ay nakarating ako muli sa Maynila. Doon ay una kong binisita ang aking mga kaibigan, ngunit di nagtagal ay nagpaalam na ako upang makauwi na sa Calamba, sapagkat batid ko na ang aking pamilya ay sabik na akong makita. Tatang, ayos ko po sanang magpaalam. Bibisitahin ko lamang po ang aking minor. Hindi maaari, Pepe. Alam mo bang mainit ka sa mata ng mga praile? Hindi ako papayag bilang isang ama mo. Nais mo pa talagang mamatay sa mundong ito. Hindi maaari. Susunod na lang po ako sa iyong nais. Matapos kong makapagtayo ng aking klinika ay napag-isip-isip ko na simulan ang aking ikalawang nobela, ang El Filibusterismo. Ngunit hindi may tatangging maraming bumabati ko sa aking akdang No Limita Nere. Kabilang narito ang 8 polyeto na isinulat ni Padre Jose Rodriguez. Ang mga praile ay nag-iinit dahil sa paglabas ng katotohanang nangyayari sa Pilipinas. Ngunit ilan sa aking mga matatalik na kaibigan ay dinipensahan naman ito. Ilang araw lang ang lumipas na makabalik ako mula sa Europa. Ipinatawag ako ni Gobernador General Terrero upang pag-usapan ang ukol sa Noli at nilalaman nito. Buenos dias, Rizal. Alam mo na ata siguro ang balita tungkol sa iyo. Delikado ang buhay mo dito sa Pilipinas. Kung kaya't ang nais ko na umalis ka dito sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Ayaw kong makita kang mamatay sa kamay ng mga praile. Ngunit wala akong nakikitang masama sa aking mga nailimbag. Ako man, wala akong nakitang masama sa iyong sinulat. Sadyang mainit talaga ang mata ng mga praile. Pero kung ito ay iyong nais, ang nais ko na umalis ka dito sa Pilipinas sa lalo't madaling panahon. Kidante e que Dios los bendigas, tiane que engadidas. Gracias. Habang ako ay papalabas patungo sa pintuan ng legasyon, napahinto ako nang masilayan ng aking dalawang mata ang napakagandang binibini. Masaya. Sodo to rin nakata, ano Jose o siyete masuka. Kunjo no, amiwana ni madun suka. それは部署め。おせさんだったプレシュワシュガググサンポとためにプシンさumiプレシンpa. Kinabukasan, inabangan ko ang pagdaan muli ni Seiko Usoy. At hindi naman ako nabigo. Dumaan siya sa aking harapan. Dali-dali kong inalis ang aking sombrero upang magpakilala. Seiko! Good day, Seiko Usoy. Konnichiwa, Horsa, Kizarza. O Jose, restaru. Konoto no awatashi yo orishikasu masuteka. I can speak English and French. Je parle anglais et français. Konoto no arishikasu wasuteka. Saruma to aisei kudaiso. As you wish it. Pagdating sa London, ay di nagtagal ako'y nakahanap rin ng isang bahay na matitirahan malapit sa museo ng Britanya. Betty, it's some more. I made this for you. Thank you, Betty. Nakarating ako ng Paris noong Marso, taong 1889. Ako'y lubos na nahirapan sa paghahanap ng matitirahan dahil sa darating na Mayo ay dito gaganapin ang Eksposisyong Universal. Dahil dito, naging mataas ang pamumuhay sa Paris. Ginugol ko ang aking oras sa pambansang aklata ng Paris.
dito ipinagpatuloy ko ang pananaliksik at paglalagay ng anotasyon sa aklat ni Murga. Good morning, Senor. I have received this letter saying that you want to talk to me in private. Yes, Senor. I sent you this letter because I want to know if you want to go back to Hong Kong. But why did you ask? Rizal, we have found this letter under the pillow of your sister Lucia. This is Provis Frailes, which is satire against the Dominican friars. I don't know where that came from. When we arrived in Manila, the investigators checked up upon our luggages. And that is not ours. Don't deny it! Silence! You will be escorted by my nephew Ramon. Take him. Good day, Dr. Rizal. I'm Josephine Bracken, and I would like to inquire about the health of my stepfather. Sa dapitan ko nakilala ang isang napakagandang binibini na nagbigay sa akin ng isang magandang alaala. Siya ay isang magandang Irish na taga Hong Kong. Hindi nagtagal ay nahulog ang loob namin sa isa't isa. Naging matamis ang pasasama naming dalawa. Kami nagnais na magpakasal, ngunit hindi kami pinayagan ni Padre Bac dahil kinakailangan pang kunin ang pahintulot ng bishop sa Cebu. Tinatanggap kita rin at nalaisip ko na makapiling ka habang Sa pantalong Diyos, ayaw ay kasana. Nais kong ipatingin ang aking kasama. Masakit siya sa kanyang mga mata. Mukhang hindi lang iyan ang iyong pakay sa pagdala mo sa akin, Dr. Valenzuela. Tunay ngang napakatalino mo, Se. Nais ni Andres na ipalam sa iyo na handa ng katipunan sa pagsulong sa pamalaan. Tayo ay handa na sa ating hadikain. Hindi ba mas masyadong maaga para isagawa ang mga ganyang bagay? Alam naman natin na hindi pa handa ang ating bayan para sa ganyang kalaking responsibilidad. At kulang na kulang tayo sa sandat at armas. Ipagpaumanhin ninyo ang muling hindi ako sa ngayon sa inyo. Ngunit nakaplano na ito sa paglaya mo dito sa bilangguan na ito. Ngunit ayaw kong sirayan ang aking mga salita. Nakapangako akong hindi ako tatakas. At tinayagan ako ni General Blanco na tumungo sa Cuba upang maging doktor ng mga hukbo nang sa gano'y mapag-aralan ko ang mga bagay-bagay tungkol sa digmaang pambagtitan. Ipagpaumanhin mo. Kinailangan kong magmadali upang hindi maabutan ng himagsikan noon sapagkat delikado ang panahon na iyon. Ngunit ako'y huli na. Nakaalis na ang bapor patungong Espanya ng araw na iyon. Ngunit pagkalipas ng isang buwan, lulan ng isang barkong Isla de Panay, ako'y nakatuloy sa pagtungo sa Espanya at dooy nakausap ko si Don Pedro. Oh Rizal, nais ko sanang hilingin na tumigil ka muna dito sa Singapore. Ako'y nababahala sa liham na iyong naitanggap. Ang liham na inihati ni Gobernador Blanco? Ngunit umaasa kong magiging maganda ang patutunguhan nito. Ngunit Rizal, masyadong matatag ng iyong mga paniniwala sa mga gobernador. Dapat alam mo na hindi mo sila pinagkakatiwalaan. Manalig na lamang tayo, Pedro. Magiging maayos din ang lahat. Nanang! Nanang! Umay, ano nangyayari sa Sisi? Sisi po! Bakit naman nangyayari sa dito? Nilagyan sa kanyang sinasakyan pa ko! Ano? Diyos ko! Gobernador General, ang ilang parte ng ating mga lupain ay unti-unti nang nalulupig ng mga Indio. At sino-sinong mahangal na yan? Ayon sa kinatanggap na balita ay nagtagumpay sila sa paglusob sa gitnang lungsod at nalupig na ang Cavite. Bayon sa aking pagsisiyasat ay may dalawang katibayan laban sa iyo. Una ay ang mga sinumpaang pangayag mula sa mga salamuhas ng buwan. At ang pangalawa naman ay ang mga katibayan mo may nangyayari ng ating tulo, tula, gingham, at mga talumpati na ilunis nila. Walang masama sa mga artikulo at agad ginawa ko. Hindi ito makatarungan. Sisuduruduhin ko malilinis ko ang aking pangalan. Ito lang ang nainig ng kami. Subutan kita na magiging mananap doon. Ito lamang aking masasabi.
Una, ang nasasakdal ay kailangang humarap sa paglilitis sa lalong madaling panahon. Kadalawa, si Rizal ay manatili sa pilitan. Ikatlo, ang patatanggol ay gagampanan ng isang hukbong Kastila at 1,000,000 piso upang mananggol. Ikaapat, mamumulta siya hanggang 1,000,000 piso. Nandito tayo ngayon upang litisin ang kanyang kasong pag-aalsa, sedisyon at patatag ng mga illegal na samahan. Si Rizal ay ginagampanan lamang niya kayang tungkulin sa ating bayan at wala kong nakikitang masama laban dito. Ngunit paano mo maipapaliwanag ang mga ibinibintang sa kanya ng mga tao? Ang hukumay dapat walang pinapaboran, dapat sila maging makatarungan. Tama, tama. Tumahimik ang lahat. Aking sinasangayunan ang naturang hato na nasasakdal. Kung kayo'y tapos na ang usapan, ikaw Rizal ay inaatulang barilin sa buong bayan sa umaga ng 30 ng Disyembre. Hindi makatarungan ang nangyari. Binadali nila ang paglilitis. Hindi mo lang tayo bigyan ng pagkakataon. Niloko nila tayo. Ginamit nila tayo. Bakit ba ikaw itong galit na galit? Ako naman itong mamamatay. Aba, at tagawa mo pa magbiro. Tabiel. Ayoko na. Uwi na ako ng Espanya. Magbibitiw na ako sa lahat ng posisyon ko sa gobyerno. Hiyang-hiya ako sa'yo. Hiyang-hiya ako sa inyo. Bakit? Dahil isa akong Kastila. Hindi ka Kastila, Tabiel. Pareho lang tayo. Sinubukan ng aking nanang na makiusap kay Gobernador Polavieja upang makiusap na ako'y huwag nang patayin. Ngunit hindi ito inasikaso ng gobernador. Hindi niya dinig ang daing ng aking nanang sa kanya. Ika-29 ng Disyembre, taong 1896, nang ako'y ihatid sa aking pansamantalahang kwarto habang ako'y nag-aantay ng araw ng hatol nila sa akin. Kailangan natin gumawa ng paraan upang mailigtas si Rizal. Mabuhay si Rizal! Tama! Tama! Mabuhay si Rizal! Mabuhay! Mabuhay si Rizal! Manahimik kayo. Tumahimik kayong lahat. Tahimik. Masyadong mahigpit ang pagbabantay ng mga Kastila kay Pepe. Hindi madali ang nais nyo. Handa kami ang buwes ng goyang pang maligtas lamang si Rizal. Mabuhay si Rizal! Mabuhay si Rizal! Mabuhay! Mabuhay! Tama na. Tumahimik kayong lahat. Ako man ay gustong mailigtas ang aking kapatid. Ngunit, natitiyak kong hindi gugustuhin ni Pepe na lumanak ang dugo ng dahil sa kanya. Mahal kong kapatid, may 4 na taon na at kalahati nang hindi tayo nakikita o nakapag-usap man lamang at maaaring kailanman ay hindi na magkita. Ngayon ako'y mamamatay na di naramdaman ko na maiiwan kang mag-isa upang bumasa ng lahat ng bigat ng ating mga kaanak at ng ating matatandang magulang. Nagugunit ako ang kalakhan ng iyong hirap upang mabigyan ng isang karera. Hindi ko inaksaya ang panahon ko. Nanang, mano po? No! Bigyan, sir. Nanang, kapag ako'y namatay na, nais ko po sanang hingin niyo agad ang aking bangkay at kung saan na lang man nila ito itapon. Nais ko po sanang ibaonin doon sa lupa at lagyan ng isang bato. Ilagay niyo rin po ang aking pangalan, ang araw ng aking kapanganakan at ang araw ng aking kamatayan. Nais ko rin pong lagyan ito ng isang krus. There's something inside. Nanang! 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 Tandaan ako, ikaw. Huwag kang matakot, hindi ko ako. Tanggapin mo to para hindi mo ako malimutan. Ibigay mo na lang yan sa iyong pamilya. Sobra yung alaala sa akin. Akala siguro nila po nakakas ako. Saan ako pupunta? Sa dapitan?
Farewell, my adored country, region beloved of the sun, pearl of the Orient Sea, our lost Eden. Departing in happiness, to you I give the sad remains of my life. And had it been a life more brilliant, more fine, more fulfilled, even so I would have given it willing to you. Others are giving you their lives in fields of battle, fighting joyfully, without thought for the consequences. How it takes place is not important. Cypress, laurel, or lily, scaffold or battlefield, in combat or in cruel martyrdom, it is the same often demanded by country and home. I am to die when I see the heavens go vivid, color in the announcing day. If color be needed to embellish your dawn, shed my blood. At that perfect moment let it flow, and be enhanced in the reflection of your dawning light. An ultimo favor! Let me face the firing squad! Imposible! Then let me spare my head! In the name of the King of Spain, anyone who raises his voice in favor with a criminal will also be executed. Consumato est.